Isang magandang araw sa inyo lahat mga ka-G-Lovers. May tanggap na naman tayo dito. Problem nito ay maingay. So parang may FM siya. So may hissing siya kahit hindi mo siya ginagamit o nakababa yung volume. So tara, tingnan natin. Pati pala yung relay, nakita nyo naman kanina na parang nagra-rattle ng konti siya. Sa video kitang pobe, nagkuya na maganda. May mga inalit ko sa video. Nagturik na. Bali yan yung side na maingay na parang may FM siya. So maingay siya talaga. So alamin na rin natin yan kung saan yung problema. So bali, based on my experience na naman mga ka-G-Lovers, kadalasan problema sa mga ganito maingay ay yung mga kinakalawang na parts. So titingnan natin kung yun ba talaga yung dahilan. So tandaan nyo mga ka-G-Lovers, yung kinakalawang na parts kadalasan yan. So ito, tinitingnan natin na maigi. Tanggal na natin yan, nakatanggal na natin yung board. So wala pa siya masyadong history ng repair. Tingnan nyo, tayong una makaka-repair nito. Wala pa siyang dinaanan ng solder ng technician. So dito tayo magpo-focus mga ka-G-Lovers. Kita nyo naman itong side na to, kita nyo may mga kalawang tayong nakita. Yan, capacitor. Tapos itong transistor na pre-drive natin, mga 5515401. Itong resistor na 680 ohms. Tapos yung mga jumper dyan, kita nyo yung jumper yan, kinalawang na rin. So yan yung mga dapat nating titingnan. Kadalasan yan tinatamaan, kinakalawang. So gagawin muna natin, papalitan natin yan, tatanggalin natin, tapos titingnan natin kung yan lang ba talaga yung problema nya. So ito, vlog lang natin na to para sa mga baguhan, para maka-experience sila ng ganitong problema na may ingay. At least meron na silang idea kung saan ba yung kadalasan na problema, bakit maingay yung tunog o maingay yung speaker na parang may FM. Bali dito muna gagawin natin ay tatanggalin muna natin yung mga nakita natin na kinalawang. Lahat ng pre-drive, yung 5515401, papalitan ko na yan. Kasi kahit kunting kalawang lang yan, magkakaapekto na rin yan. Saka iwas back job na rin kasi may kalawang na nga siya ng konti. Katagalan yan, so dadami na yung kalawang niya. Kaya obligado na tayong palitan lahat yan para maalis yung talagang mga parts na may kalawang ng konti na siya rin ang sisira. So yan muna yung ginawa natin dito. Tinanggal natin lahat-lahat na pre-drive, capacitor na nakita natin may kalawang, at yung 680 ohms na resistor, pati na rin yung jumper. Yung mga yung tinanggal natin ay, at kailangan natin siyang palitan. So, bali ito na nakita nyo naman, yung capacitor na to may kalawang na siya. So, yan yung mga sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo na siyang palitan.
pati na yung mga pre-drive na may konting kalawang, kailangan lang natin palitan para hindi na siya bumalik o hindi na bumalik yung pagkasira niya. So delikado rin kasi yan, may konting ng kalawang, so dadami na rin yung kalawang na yan. Ito, tinanggalan natin ng lahat-lahat dyan. Tapos itong jumper, mamaya ko na lang siguro yan tatanggalin kasi ang gagamitin ko na lang na paa dyan na pang jumper yung mga pinutol natin sa resistor or sa capacitor. Yan na lang gagamitin natin na pang jumper. So gagawin muna natin dito, siyempre lilinisan muna natin yan para maalis yung kalawang. Ito yung gagamitin ko na contact cleaner, pili ng WD-40 para matanggal yung kalawang dyan sa mga butas-butas. So ito na muna yung ginamit ko dito para alisin ko rin yung mga kalawang sa mga butas-butas para paglagay natin ng bagong pyesa o parts ay wala na siyang kalawang ng konti kasi baka kapitan yung bago natin na nilagay na parts ng kalawang. So ganyan, linisan lang natin. So pagkatapos natin siyempre linisan, kabit na natin yung mga parts, tapos testingin natin kung magkakaroon pa ba na siya ng maingay na tunog. So yan lang naman yung problema nito, yung maingay na tunog. Ito na, bagong mga parts, ikakabit lang natin to lahat-lahat, tapos resolder lang natin. So lagay lang natin to lahat-lahat ng mga parts na bago, tapos resolder natin. So bali yan mga ka-GL lovers, nalinisan na rin natin. So ang hindi pa lang natin napalitan dyan yung sa jumper na may kalawang. So mamaya ko na lang siya papalitan
Basta tisingin natin kung magkakaroon na ba ito ng audio. Papalitan ko na lang yan. Ang gagamitin na lang na napaan natin yung sa pinutol natin na capacitor kasi medyo malaki yun. Yun na lang yung gagamitin kong pampalit doon sa jumper na yun na dalawa lang na kinalawang. So yun na lang gagamitin natin na pang jumper. So bago ang lahat, ito muna yung gagawin natin. Ano na lang natin, audio test natin kung both left and right ay okay na ba yung audio. O titingnan natin kung wala na ba siyang maingay na tunog o hissing. So wala naman tayong napakinggan na maingay na. So titingnan na lang natin kung magkaka-audio ba. Kasi kanina, up channel yan pala yung tumutunog. Bali dito mga ka-G-Lovers, nakalimutan ko, hindi ko pala kinabit yung connection ng speaker. Yung papuntang speaker. Kaya hindi tumutunog yung pag-audio test natin. So tara, ulitin natin ulit pag audio test. Tingnan natin kung magkaka-audio na ba yung left and right. So ayan na mga ka-G-Lovers, tapos na natin siyang audio test. Okay naman, both left and right, okay na yung audio niya. So ibig sabihin, pwedeng tumunog na to pag walang problema yung ano natin, yung preamp o pre-drive. So kakabitan ko na lang tong yung jumper bago, tapos testing ko na to mga ka-G-Lovers. Ayos sa baga, bagan itong nagasak nagaro FM. Okay na baga, malinaw na siya. Mana siyang tanog. Left and right na ne, okay na ne. Left and right na. Parehas ang nagtatanog left and right. Panas na. Route garo, mapalit na lang kita kanin pan. Mapalit garo ng pan. Mapalit na lang kita kanin pan. Route. Iya. Ibungan man ako dumampan. Palitan mo na lang po. Ikabit mo lang, hindi may color coding man bagan po. Putulon mo lang negative positive. May supply man yan. Oo. Palitan mo na lang negative positive, magapula ito. Yung mang kabit mo. Iya. Araw di ba sa mga computer kaya? Kadakol-dakol eh. Sige raw kang kabuhag daw. Tiripong kasalanan. Pwede mong gamitin pampogon. Pampogon. Yung